Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Martes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Quaresma. At dahil ngayon po ay March 12, binabati ko po ang mga taga-Marihay, Laguna, ang aking mga kababayan, sapagkat ngayon po ay pinagdiriwang ang Pista ng Bayan. Ito po yung unang piyestang pinagdiriwang sa Old Liturgical Calendar, pero ngayon po, ang piyesta po ng parokya ay September 3. Ito po ay kapistahan ni San Gregorio Magno. Bagamat ang March 12 po ay araw para sa kamatayan ni San Gregorio Magno, nang dati po ay siyang pinagdiriwang din piyesta ng parokya at ng bayan, pero ngayon po ay piyesta po ng bayan. Ang para sa simbahan po ay September 3. Kaya pagbati din po ng happy fiesta sa inyong lahat. At sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers and supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal po naming benefactors, pagbati din po sa inyong lahat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan at welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin kay San Juan. Mula po ito sa ika-5 kabanata, mga talata 1 hanggang 11. Ang pamagat po ng aking pagninilay na ipapahagi ay nagsasabing naghintay, sumunod, at gumaling. Nakita po ng ating Panginoong Hesus sa kwento ng Ebanghelyo ang isang lalaking may karamdaman, kasama pa ang ibang mga may karamdaman sa isang paliguan na sa paniniwala ng mga Hudyo ay minsang kinakalawkaw ng anghel at ginagalaw ang tubig, at ang sino mang may sakit na maunang lumusong ay siyang gumagaling. At mayroon po doong isang lalaki na may sakit for 38 long years. Andun siya at nagbabaka sakaling makalusong o kaya ay mayroong magmalasakit at magtulak sa kanya sa tubig upang siyang maunang lumusong kapag kinalawkaw ng anghel ang tubig doon po sa paliguang binabanggit sa ating Ebanghelyo. Nakita ito ng Panginoon. Alam ito ng Panginoon. At siya ay nakipag-usap sa ating Panginoon. Binuksan ni Jesus ang usapan, i-initiated the conversation upang sa pakikipag-usap ay malaman niya ang saloobin ng lalaking ito na may sakit sa loob ng 38 long years. Kaya nagtanong ng Panginoon, "Do you want to be made well?" Parang kung ako yung nasa posisyon ng lalaking tinanong, sasabihin ko, kaya nga po ako andito Sino po ba yung mga kasama ko dito? Lahat may sakit. Nagbabaka sakali po, baka makalusong agad sa tubig at ako ang mauna. Kapag dumating ang anghel para kalawkawin ng tubig, ako po ay gumaling. Hindi naman ako magtsatsaga dito ng ganito katagal kung hindi ko po gustong gumaling. Kaya for 38 long years, wala man lamang nagmalasakit para itulak ang lalaking ito sa tubig. Kaya ang pagdating ni Jesus after 38 long years ay isang napakalaking biyaya, isang tunay na sorpresa. After a very long delay, finally, dumating na ang araw na kanyang hinihintay para sa kanyang panggaling. Ang ganda, no? Nagtiyaga, naghintay. Kaya ang unang part ng reflection, naghintay. Naghintay, hindi ng sandali lang. Naghintay siya ng matatay. Kaya it's worth the wait. Kapag hindi nasayang ang kanyang paghintay.
tayo. Because finally, after 38 long years, siya po ay pinagaling ng Panginoon. An answer that is delayed is not an answer denied. Sabi ko nga kahapon, it's just that God works according to His timetable. Kaya, a lot of good things can happen when we are waiting. Because waiting is never wasting of time. Sabi nga nila, i-push mo lang yan. Push lang, kapatid. P-U-S-H. Pray until something happens. At kung walang nagpupush sa atin, edi i-push natin ang ating sarili. God can surprise us anytime. May mga pagkakataon lang na talagang kailangan nating maghintay. The hardest test in life is the patience to wait for the right moment. Hindi na sayang ang paghintay ng lalaking ito, bagamat tila nagtagal sa pamantayan o orasan ng tao, sapagkat in God's time, pinagaling siya sa kanyang karamdaman. The two hardest tests on the spiritual road are the patience to wait for the right time and the right moment, and the courage not to be disappointed with what we will encounter. Sabi po ni Paulo Coelho. Pangalawa, true healing and genuine conversion require following the words of Jesus. Hindi po siya nagmarunong, hindi siya namiloso po. Kung anong sinabi ni Jesus, yun ang kanyang ginawa, kaya po ang lalaki may sakit ay gumaling. Una, tumayo ka. Para bang sinasabi ng Panginoon, bumangon ka at magsimula muli. Pangalawa, dalhin mo ang iyong higaan. Ibig sabihin, pasanin mo ang iyong mga responsibilidad. Pinagaling ka na, may lakas ka na para makapaghanap buhay sa puso mo at sa buhay ang mga kautusan ng Diyos. Pangatlo, sabi ni Jesus, lumakad ka. Ibig sabihin, huwag kang magmukmuk dyan. Lumabas ka sa iyong tahanan. Binigyan ka ng dalawang paa para lumakad at lumapit sa iyong kapwa upang makipagkapwa. At ang panghuli, huwag na muling magkakasala. Huwag nang babalik sa buhay ng makasarili at makasalanan. Posible ang kanyang pagkakasakit ay bunga din ng kanyang kapabayaan. Wala man lamang magtulak sa kanya. Siguro, masama din ang ugali niya, no? Wala naman sinasabi ng Ebanghelyo, but that is a possibility. Huwag na muling magkasala, iwanan mo na ang buhay ng makasalanan. Kaya mga kapatid, isang malaking palaisipan that for 38 long years, nanatili siya noon. Wala man lamang nagmalasakit, baka nga kulang siya din sa malasakit sa kapwa, kaya hindi siya umani ng malasakit mula sa kanila. Marahil, hindi maganda ang kanyang pakikitungo. If we could only follow the words of Jesus, we can achieve so much in life. Kaya tularan natin ang halimbawa at ang aral na binibigay, maghintay, sumunod, upang tayo ay gumaling. Manalangin tayo. Maraming makapangyarihan, maraming salamat po sa aral na binigay mo sa amin mula sa mabuting balita sa araw na ito. Katulad ng ipinakita ng lalaking pinagaling, matutunawa kaming makinig sa iyong mga salita. Sundin ang iyong sinasabi at iwanan dating buhay, yakapin ang landas sa pagbabagong buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aking panawagan sa tulong na aming kinakailangan para sa aming scholarship program. Sa mga nagbigay na po, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa iyong kagandahang loob. Pagpalain po tayong lahat, makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.